Hello po, magandang umaga po or magandang gabi or anong oras man po sa inyo. Ito ay napapanood o naririnig. Magandang araw po muli sa inyo. So sa araw po na to, ang ating pong spiritual na pagkain ay matatagpuan natin sa Hebreo 12:1. Ang pinaka-summary po noon ay let us get rid of any sins that easily entangles or sins that weighs us down, and let us run with perseverance the race that is marked for each one of us. So sa Tagalog po, kailangan daw po na alisin natin yung mga kasalanan na nagpapabigat sa ating pagtakbo para marating po natin yung goal na para sa bawat isa. So lahat po tayo may mga goals na kailangan po nating marating o makamtan. And one way po para marating natin yung ating pong mga goals na yun na sinet ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay mag-form ng new habits. So ang ating pong talakayan ngayon ay nagpo-focus about focusing or forming new habits. So i-define po muna natin kung ano ba yung habits. Sabi, ang habits daw po ay something na regularly mo ginagawa paulit-ulit, kaya nakasanayan mo na. So, anything po na ginagawa natin paulit-ulit ay nagiging madali na para sa atin. Katulad po ng kung paulit-ulit po tayo nag-exercise, yung pag-exercise ay madaling bagay na lang para sa atin. Kumbaga it's automatic na. Maybe yun din po, halimbawa pagising ng maaga, kung nakasanayan po natin na matulog ng maaga, gumising ng umaaga, parang automatic na po na tayo ay nagigising ng maaga, no? So, lalo na po dun sa ating mga elderly, no? Yung mga sobrang mga beyond senior citizen. Ako po ay malapit na senior citizen. So, yun po, ano? So, again, yung ating pong habits ay yun ang definition. No po, para nagiging second nature na natin, itong mga ginagawa natin, na parang naisip natin na mahirap nang baliin yung mga habits na to. So, yun nga lang po, in habits, merong good habits at merong bad habits naman, no? So, kailangan po, para sabi sa Hebrews 12:2, para tayo ay marating natin yung goal, kailangan mag-form tayo ng good habits at iwasan natin yung mga bad habits na meron tayo. So, para po tayo ay makausad, no? Kasi nagpapabigat po yung mga habits na yon, yung mga bad habits na yon sa ating pagtakbo o sa ating pong pag-fulfill ng purpose sa atin ng Panginoon. Ayon nga po yan sa Hebrews 12:1. So, kailangan po siguro meron tayong principles or prinsipyo na ating pong dapat tandaan in forming new habits or in eliminating bad habits. So, una po, yung atin daw pong ambition, unang prinsipyo po, yung ating ambition, kailangan po ito ay lagyan natin ng action. So, sa atin pong meron tayong gustong i-form na mga new habits, pero kung wala pong action, ay hindi rin po ito matutupad. So, importante po na meron tayong capacity at meron din po tayong willingness para ma-form itong mga new habits na to. So, pwede po tayong kung capacity po ang problema, pwede po tayong mag-train, i-discipline natin yung ating sarili at para ma-form ito. Kung meron naman po, kung willingness naman po ang problema, kailangang i-motivate po natin yung ating sarili to form new habits para po makayanan nating mag-form ng mga bagong habits na makakatulong sa pagtupad ng plano ng Panginoon sa ating buhay. So, yun nga po, katulad po nung ating mga New Year's resolutions, marami po ang sinasabi, baka copy-paste lang yan of last year, no? So, kailangan po ay hindi lang sila talaga natin sinulat, kundi talagang
nilalagyan natin ng aksyon, no? So, isa pa pong problema ay yung kung ang dami nating to-do list, no? Ang haba ng ating to-do list, na kung mayroon tayong i-form na new habits, parang mahirap nang isama doon. So, kailangan po na ating i-review ano ba yung mga to-do list natin na kailangan nating alisin para makapagpasok tayo ng mga pagagandang habits sa ating pong buhay. Kapag po puro ang dami nating to-do list, mas bumababa ang ating pong productivity purpose. So, productivity level. So, kailangan po mag-form tayo ng mag-alis tayo, magdagdag. Sabi, dagdag bawas, no? Narinig natin. So, kailangan po tayo mag-alis ng mga bagay na hindi naman importante doon sa purpose na nilagay sa atin ng Panginoon. So, another principle po, kailangan din po daw na malaman natin yung ating purpose para masimplify yung ating buhay. So, kailangan nating i-turn yung ating ambition into actions. Pangalawa, kailangan daw po natin malaman yung ating purpose to form good habits or new habits. So, sa dami po nating iniintindi, no? So, kailangan po natin na alam natin kung ano talaga yung purpose natin para po hindi nagiging complicated yung buhay natin, no? So, minsan marami tayong ino-oohan na hindi naman talaga ito ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Or maaari din naman po na hindi na tayo makahindi sa dami nating inoohan, no? Na hindi na natin para nagiging complicated na yung ating buhay. So, it's very important po na alam natin kung ano talaga yung ating purpose, ano? So, kailangan po natin i-check yung ating business. Baka po ang dami-dami na, no? Ang dami-dami na nating mga inoohan na mga responsibilities na hindi naman po nagpo-fulfill ng ating talagang purpose sa ating buhay. Siguro magandang purpose po ng ating buhay ay yung share the gospel, ano? So, kailangan po na i-share about Jesus. Kung yan po yung ating yung purpose natin, kailangan ang habits natin o yung mga to-do list natin ay kaugnay ng purpose na yon or yung gusto natin yon, yung purpose na yun sa ating buhay. Kung gusto mo naman ang purpose mo ay maging mabuting estudyante, kailangan yung mga habits mo ay align din doon sa purpose na yon. Study hard, wag masyadong mahaba ang screen time sa ating mga cellphone for video games and other things na hindi naman makakatulong sa iyong pag-aaral. So, ganun po. So, una, kailangan turn your ambition to action. At pangalawa, know your purpose. Para po tayo magkaroon ng good habits or new habits ma-form natin. So, another principle po na tinuturo sa atin ay kailangan po ay parang magkaroon tayo ng wisdom for us to have new habits. Ang Book of Ecclesiastes po na sinulat ni Solomon ay punong-puno po ng karunungan o wisdom. Sa Ecclesiastes 1:2 po, kung mababasa natin sa mga ngaral 1 hanggang 2, sabi, everything is meaningless. So, lahat na po ng bagay ay walang katuturan, no? So, kung babasahin po natin yung King James Version, ang sabi pa doon, ang meaningless ay vanity. When we say vanity, ito po ay pang-temporal lang, hindi po pang-matagalan or pang-eternal. So, for us to have new habits, kailangan po may wisdom tayo. Ano po ba yung wisdom? Siyempre, as a Christian, sinasabi po natin, alam natin yung mga verses sa Bible. Marami tayong alam about the Word of God. But, hindi lang po natatapos doon ang wisdom. Kailangan po ay may application. Marami nga po tayong rehearse in our mind, pero wala naman po sa puso or wala naman pong aksyon na ginagawa. So, wisdom is applying the Word of God in our lives. May application po na nangyayari.
So maybe another meaning po ng wisdom or kaalaman is yung for the first time po ay knowing what to do for the first time. So ibig sabihin po nagagawa natin yung tamang desisyon sa unang pagkakataon. Even sa unang pagkakataon pa lang na naharap natin yung ganong sitwasyon. So, sorry po. So ibig sabihin kapag first time nangyari sa atin yung situation na yun or yung problemang yun, alam natin kung paano i-deal or i-handle or i-solve. So that is wisdom po as well. Marami po sa atin na halimbawa po ay napasok sa isang relationship, example, a marriage, no? And first time mo na-encounter yung challenges ng marriage, kung wala po tayong wisdom, iba po ang magiging pag-atake natin sa sitwasyon na yun, no? So, kailangan po na may wisdom tayo in dealing for things na first time natin na-encounter sa buhay na ito. Alam natin na this world is talagang rotten or talaga po under enemy's attack. So, kailangan po meron tayong wisdom. First, from the Word of God, and second, yung decision natin to do the right thing, even wala tayong experience pa. Ano po? So, i-check po natin yun. Ano po? Katulad po ng, so, if everything is meaningless, so lahat po ay temporal. Ngayon po, marami sa mga tao, ano po, are pursuing something that is temporal. Ano po? So, isinasabi ng Ecclesiastes, na author ay si Solomon, na kung saan siya ang pinakamatalinong tao, sinabi niya na everything is meaningless. So, ngayon po maraming tao talagang habol ng habol for what is temporal. Na po, wala naman pong masama kung tayo ay bumibili ng mga bagay na temporal. Pero kung iyon po ay ginagawa nating source of happiness, that means na hindi rin po ito pangmatagalan na happiness. Katulad po ng mga bagong gadgets, naluluma po yan. Tapos, syempre, ang tao po ay may simple nature. We lack satisfaction. So, pagka nabili natin yung isang gadgets, meron naman pong lalabas na panibago, no? So, and we will desire to buy this one again. So, nakikita po natin na itong sa pag-form ng new habits, kailangan po natin ng wisdom. Or sa pag-form ng good habits, kailangan po natin ng wisdom. So, ganun po naalala ko po nung may undoy, no? Meron pong isang sikat na comedian na yung kanyang bahay, pinasok yung kanyang ng baha, no? At lahat po ng kanyang mga pinagpaguran ay talagang nasira, no? So, sinabi niya po na ang mahal-mahal ang bili ko dyan, like yung electronics appliances niya nawala na, no? So, sabi niya, I sacrifice many things, even time with people na alam ko important, pero ganun po, no? Naanod lang or nawalan lang ng saysay yung mga binili niya. So, forming wisdom, so forming new habits or good habits ay importante po in life, no po? So, ganun po, no? So, isa po yung isang maganda rin po na tingnan natin na para po tayo makatakbo sa layunin ng Diyos, kailangan natin ng wisdom. Wisdom chooses good habits or new habits na makakatulong sa ating takbuhin bilang Kristiyano. So, marami po ngayon na sa hirap ng buhay, nag-stop na po sa pag-aaral, I think na, or sa mga magandang hangarin sa buhay. I think na kahit po tayo ay medyo may mga challenges na pinagdadaanan, ipagpatuloy pa rin po natin yung mga alam nating makakatulong sa ating buhay. Life is short, isa lang po itong diretsong takbuhin. So, kailangan po mag-form tayo ng magagandang habits for us na matakbo po natin yung layunin at takbuhin
na inilagay ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. So again, ang ating pong verses today ay Hebrews 12:1. Ito po ay sinasabi doon na let us get rid of any sins that slows us down in the walk or the purpose or the race that is marked for us by Christ Jesus. At yung pong Ecclesiastes 12:1 or 1:2 na sinasabi po, everything is meaningless, everything is vanity. So, wag po tayong mag-focus sa mga bagay na temporal, kundi sa bagay na eternal or pang beyond this life. Or ibig din po sabihin, magkaroon tayo ng wisdom for this one life that we have, because life is short. So I hope na patuloy po tayo mag-perform ng mga good habits and eliminate bad habits na hindi po nakakatulong sa ating pong takbuhin sa Panginoon. So again, maraming pong salamat. So I hope na bawat isa po sa atin, kahit po ako, I will be able to form new and good habits and eliminate bad habits po or mga bagay na kinasanayan natin na hindi po nakakatulong sa atin. Katulad po halimbawa ng mga bisyo, okay? Pag-iinom or pag-ligarilyo or anything katamaran or anything screen time, too much screen time, lalo na po narito po tayo sa gadgets age ng ating buhay. So maraming pong salamat and hope to see you again po sa aking pong susunod na sa ating pong pagkaing spiritual. God bless po. And this is Missionary Eva saying maraming salamat mga kabiblia.